Tapos naka continental belt na tayo. So yan yung sampa nya. Saktong sakto lang sa pinakalabi ng torque drive. Alright, what's up mga kamerks? Welcome back to my YouTube channel at Densmerks. Then today, papakita ko sa inyo yung aking motor. So, fully convert na tong Mio 1 ko. Dati siyang Salty, kung mapapansin nyo sa previous vlog ko, na-convert ko na siya into Mio 1. So, napalitan ko na siya ng bangka Araro, tapos naka RB5 mags na siya. Then ito, papakita ko sa inyo yung Nissin caliper natin, then floating disc na Brembo. So, 220mm yan, kinabit natin sa RB5 na Racing Boy. Then, papansin nyo, naka 59 big valve na rin, 30mm carb, then V8 flat seat. So, nandiyan na lahat ng spec natin, lalagay natin sa description. Then, today, papakita ko sa inyo kung paano linisin yung transmission natin. So, babaklasin din natin yung Novo crank natin para makita nyo din yung susunod na vlog ko. Kukulayan ko kasi ng chameleon yan. So, ito yung new look ng ating Mio Salty to Mio 1. Then dito naman tayo sa ating Novo crank mga kamerks. Kung papansin nyo, yung kulay niya is cyan blue. Yung ginayaan ko niyan is yung bagong labas na Mio ay 125. Ganyan yung kulay. So ito, papakita ko sa inyo kung paano ko binabaklas yung Novo crank na yan. Complete set na kasi yan. May top cover, may snorkel, then yung pinaka mismong crank niya. So yan, dalawa lang yung pinakababaklasin yung bolts dyan. Kung meron na kayong Novo crank. Then ito, gumagamit ako ng impact drive na electric. Yan yung sinacharge na yung pinaka-batch niya. Tapos yan, simple lang. Gumawa ako ng improvise ko na socket para mabilis kong baklasin yung mga panggilid na crank. Alright mga kamerks, ito ang ating drive face pulley. Tapos naka continental belt na tayo. So yan yung sampa nya. Saktong sakto lang sa pinakalabi ng torque drive. Tapos naka TWH na tayo set. Tapos gamit tayo ng naka Giso din tayo na torque drive. Yun yung set natin. Giso din tong fully drive face. Yan, tapos continental. Then ito na pala yung ginagamit ko mga kamerks para mas mabilis ko binabaklas yung mga panggilid yung nut. Gamit lang ako ng 17mm then 24mm para sa bell. So napakabilis talaga ng process natin pagka kompleto tayo ng gamit. So yan yung pinaka-pulley ko na Giso yan. Tapos 9 grams yung pinaka-bola natin, Koso. Yan yung set ng CBT ko. Tapos yung belt ko, Continental JBT. So, subok na yan. Halos sa mga F1 racing, ginagamit talaga yung Continental na tires. Kaya, solid, grabe. Mas makapit siya compare sa ating genuine na parts. Yan, baklasin lang natin yung 24mm na nut. Ito yung pinaka-bell ko. Then, yung torque drive assembly, which is the TWH. Yung set natin dyan, lining. Buo yan. Assembly. Then, yung bell natin is TWH din. Tapos yung ating pinaka center spring TWH din yun. So yan, babaklasin lang natin yung gear oil bago natin buksan yung ating transmission. So ang tanong mga kamerks, bakit kailangan linisin yung transmission? So yan mga kamerks, nakita ko kasi may leak dun sa aking gilid sa transmission nung naglinis ako ng CVT. Kaya possible, palitan ko na talaga ng gasket yung aking transmission. Kasi ang ginamit ko nakaraan dyan is liquid gasket. So, pwede nyo rin gamitin nyo kasi ginagamit nyo sa top overhaul, yung mga liquid gasket. Pag silicone gasket kasi, yun naman ginagamit sa mga crankcase, mga outer yun. Pagka naman sa overhaul, ginagamit natin dyan is liquid gasket para mas mabilis siya matuyo. So, ito yung ating transmission gear. Nandiyan na lahat. Yung conical wheel. And then, secondary, primary gear, kasama dun sa ating crankshell. Yan.
So far okay naman yung aking bearing. Kailangan lang talaga ng maintenance na bago yung gasket na papalit natin. Ayan mga kamerks, lilinisin muna natin ng WD-40 ang ating transmission. Kung mapapansin nyo kasi may mga natira pang liquid gasket dyan. So matigas kasi yung liquid gasket, kailangan natin palambutin. So hindi ko muna gagamitan ng degreaser yan kasi may mga high speed at low speed bearing tayo dyan. Mas importante WD-40 pa rin kasi may contain pa rin ng oil yung gagamitin natin. So yan, lilihain ko pa rin yan mamaya para ma-resurface ang ating crankshell na yan. Tapos a-applyan ko ng bagong liquid gasket, then yung folder ikakabit na rin natin. Yan, lilihain ko ito mga kamers. Gamit lang tayo ng 400 grit na liha para matanggal yung mga excess na liquid gasket. Kaya kung mapapansin nyo, dapat talaga pulido yung gawa nyo kasi transmission to para hindi mag-leak yung ating oil. Kasi once na maubusan ng oil yan, panigurado, sisirain yung mga bearing nyo, magkakaskasan yan. So, yan talaga yung tinitipid pa ng iba. Ginagamit kasi nila 2:1. Ibig sabihin, dalawang change oil muna ng engine bago sila mag-change oil ng gear oil. So, sa mga primary gear, secondary gear, yan yung gear na nakikita nyo. Pwede nyo gamitan din ng degreaser yan. So, ako, ginamitan ko pa rin ng old school way natin. So, yung para mas mabilis kasi matuyo din. Yan, hindi naman siya marumi kasi yung aking gearing. Kaya, mas okay, gasolina na lang. Pagka kasi minsan namamakat yung mga pinagrebabaan dyan, yun, ginagamitan ko siya ng ultimate degreaser para ma-refresh natin yung kulay ng ating primary gear at secondary gear, lalo na yung main wheel na yan. Yan, importante yan talaga na dapat pagka sinalpak nyo, malinis na malinis yan para yung dadaloy na gear oil, hindi siya magkakaskasan sa may mga transmission nyo. Then ay mga kamerks, nalinis na natin yan, na-blower na natin ang ating crankshell ng transmission. So possible, bubuin na natin yan. Yan yung primary tsaka secondary main wheel. Then na-applyan natin ang bagong folder. Kaya medyo mahirap maghanap nito. Kaya minsan ino-order ko na lang din para matapos yung ating mga gawa. Yan yung transmission folder natin na gasket. Yan, na-applyan natin ng pinaka liquid gasket yung surface na yan. Tapos na tayo mag-resurface niyan eh. Tapos ito, i-arrange na lang natin yung pinaka chronicle washer natin, then main wheel. Tapos ito yung pinaka washer. Mas nauuna yung makapal dyan bago yung manipis. So yun yung arrangement niyan. Sa iba kasi nababaliktad nila. So pwede rin naman yun, pero mas maganda yung standard yung gagawin natin. Kasi importante yung spacing ng gearing para hindi humuhuni. Kasi kadalasan sakit talaga niyan yung humuhuni na tunog. Madaming cause yung huni na tunog na yan. Pwedeng primary gear nyo, pwedeng yung secondary. Yung main wheel, madalang naman talaga siyang masira. Ang nasisira talaga yan yung mga bearing na yan. Lalo na yung stick bearing na yan. Kailangan nyo rin ma-maintenance yan. So sa akin, yung previous vlog ko sa transmission, napalitan ko yan lahat. Kaya nag-refresh ako nyan ng aking transmission. Kaya wala nang issue yung aking full transmission. Yun lang yung pinaka lang talaga problema natin is nagmo-moist siya. So possible kasi pag napabayaan ko yun, magtatagas talaga yan. Naghahalo dun sa may mga ribaba ng bola, lalo na sa pinaka torque drive natin. Yun yung importante na hindi talaga nadadampian ng langis. Kaya importante din yung mga oil seal sa torque drive. Dapat na-check din natin yan. So ito yung method na to, lalagyan ko muna ng liquid gasket para dumikit yung folder natin. So ayan, di ba na surface ko siya kanina, na resurface ko siya after liha. So dapat ganyan yung itsura niyan. Makita nyo, pinipitik-pitik ko siya para yung liquid gasket natin mag-rough. Tapos pagka dinikit natin yan, kakalat yung pinaka-liquid gasket natin. So konti lang dapat yung ilalagay nyo dyan mga kamerks para dumikit lang yung bagong folder natin, then maiwasan yung pagkatas. Kasi minsan nakakalimutan natin mag-liquid gasket dyan pag mga crankshell na yan. So magkaiba kasi yung pinaka-gasket natin. Tulad ng MIUI 125, metal plate yung gamit nila. So yung folder na paper, parang karton lang yung pinaka separator niya sa crank.
crankcase tsaka yung crankshell. Kaya na-applyan din natin yung crankshell part. So tiis lang mga kamers, yan talaga yung method natin para maiwasan natin yung leak. Kaya nagsigurado na rin ako. Then don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa latest video ko. So yan, bubuhin na natin mga kamerks. Sasalpak na lang natin ang ating transmission. So tapos na tayo sa ating paglilinis. Then dito pala sa mga tornilyo natin mga kamerks, mapapansin nyo kung nasan yung dowel, nandun yung pinakamahaba. Kaya huwag nyo kakalimutan yan kasi may tendency magkabaliktad yung tornilyo nyo dyan. Maikabit nyo sa ibang, mabubutas yung pinaka-crankshell nyo. Kaya dapat alam nyo kung paano nyo binaklas yung mga tornilyo na yan kasi may tamang haba ng yan tapos yung sukat nyan. So, simple lang yan. Kung wala kayong impact talaga, pwede nyo gamitan yan mano-mano. Tapos, ito na yung ating torque drive assembly. Continental belt. So, malinis naman yung panggilid ko kasi nalinis ko na yan, na-maintenance ko na yan. Tapos, inantay ko lang talaga dumating yung order ko na ating transmission folder. Kasi medyo mahirap makahanap sa ibang shop. Kaya possible, nagantay pa ako muna. Tapos, binaklas ko na lang ulit yung ating crankcase. Yan, ito yung washer na yan. Importante din yan sa ating crank. Siya yung nagbibigay ng higpit dyan. Kaya dapat alam nyo magkabit nyan. So, yung bilog na yon sa washer na yan, may 0 yon na nakalagay. So, dapat nakapaste sa'yo yun pagka ikakabit mo. So, yan, 24mm, then 17 socket. So, dapat nakalus yung pinaka-belt nyo bago nyo ikabit dyan. Ito, kakabit nyo na lang yung ating 12mm na nut. Tapos, sali na tayo ng gear oil natin. Testing tayo mga kamerks. Ganda talaga ng lapat ng Continental belt. So, mapapansin nyo, kanina, pinakita ko sa inyo yung sampa niya. Ganda, tapos stable yung pinaka-belt niya pagka maganda talaga yung degree ng pulley nyo. So, yan, papalitan din natin ng dowel kasi nag-stack up yung dalawa kong dowel. So, yun yung kinakabit sa mga mahabang tornilyo sa crankcase. Mapapansin nyo yan. Kung nasan yung pinakamahabang tornilyo sa crankcase nyo, dun yung dowel. Yan, yung pinaka-crank natin. So, easy na ikabit yung akin kasi na-adjust ko na yung pinaka-footstep nyan. Pinaka-tapakan ng ating angkasan. Kung mapapansin nyo, sinalpak ko na lang yung knob crank ng pasay. Tapos, napasok ko na siya. Yan, bubuhin na lang natin. Tapos, simple lang. Yun lang. 2 tornilyo na lang yung inaantay natin. All goods na ating Nobo crank. Then, yung transmission, testing na lang tayo para umikot yung ating gear oil. Yan. Thank you so much mga kamerks. Like and subscribe sa aking YouTube channel. Power!